Maris Racal at Anthony Jennings magsasampa ng kaso laban kay Jam Villanueva. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Mukhang maharap sa kasong cyber libel on Public Act 10175 at Violation of Data Privacy Republic Act 10173 si Jam Villanueva, ex-girlfriend ni Anthony Jennings. Naglabas kasi ng series of conversation ni Maris Racal at Anthony si Jam nitong December 3 ng gabi sa pamamagitan ng screenshot sa cellphone ng aktor na kaagad namang naging viral hanggang ngayon. Sa Huwebes, December 5, inabutan si Jam ng desisyon ng Korte Suprema nitong December 3 na pwede nang magamit sa korte bilang ebidensya ang chat log videos. Kaya naman, nasabing maharap si Jam ng mga nabanggit na kaso ay sa dahilang nag-post ang legal counsel ng ABS-CBN star Magic na si Joji V. Alonso kagabi na tila babala o baka ipapaalam na magpa-file ng kaso ang dalawang artista. Base sa post ni Attorney Joji, assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed no crime. Their actions may be regarded as morally wrong, but they were never married to their respective partners. Hindi naman binaliwala ng legal counsel ng Star Magic ang sakit na nararamdaman ni Jam dahil sa di umano'y panloloko sa kanya ni Maris at Anthony ay wala pa rin siyang karapatang maglabas ng private conversations dahil ito ay labag sa batas. Sabi pa, Jamela on the other hand has committed at least 2 crimes with her actions: cyber libel and violations of data privacy. She cannot hide her actions under the guise of moving on. Yes, she may have experienced pain and betrayal, but this does not give her the license to violate the law. Nemo just sibi dicere potest. Samantala, ang Nemo just sibi dicere potest ay Latin phrase na ang ibig sabihin according to the Google Eye, no one can declare the law for themselves, at ang just sibi dicere ay to take a law into one's own hand or to declare the law for oneself. Anyway, sinilip namin ng Instagram account at story ni Jamela kung naon-doon pa ba ang pinost niyang screenshots. Convo ni Maris at Anthony at nawala na lahat. Marahil ay naimasmasan o bumamba na ang galit niya, kaya napag-isip-isip niyang tanggalin lahat dahil nga baka makasuhan siya. Pero huli na dahil marami na ang nakapag-share ng post niya. Sina Maris at Anthony ay sumiklap bilang magka-love team na Snorin sa online series na Can't Buy Me Love ni Donnie Pangilinan at Bill Mariano. Sa kasalukuyan ay magkasama rin ang dalawa sa upcoming online series na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez, Daniel Padilla at Ayan Veneracion, at kasama rin sina Vice Ganda sa pelikula nitong ipapalabas sa December 25 sa ipagdidiriwang na 25th Metro Manila Film Festival. At sa kabilang banda naman, Anthony Jennings, Maris Racal, pinapakansel na ang Lalanyo Kadiri. Diring-diri ang mga netizens sa magka-love team na sina Anthony Jennings at Maris Racal dahil sa ginawa nilang di umano kay Jam Villanueva, ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings. Hot na hot pa rin ang issue ng sinasabing panluloko ng dalawang kapamilya stars sa ex-girlfriend ni Anthony at halos lahat ay kumampi at nagpahayag ng suporta sa kanya. Grabe ang mga mean and hate messages na nababasa namin sa social media laban kina Maris at Anthony. Yung iba ay talagang below the belt at libelous na. Mura kung mura. May mga nagtatanggol din naman sa kanila, pero mas marami pa rin ang galit na akala mo ay sila ang pinagtataksilan at iniwan. Sa Instagram account ni Anthony, sumugod ang bashers at narito ang ilan sa mga reaksyon ng kanyang followers. I never comment on celebrity issues ever, but the level of disrespect and pain this man did to her girlfriend for how many years is insane. Let this be a lesson that your fame won't cover your dirty tracks, and the truth will always prevail. Your ex was there when you were a nobody. Cancel Anthony now. Lalanyo ni Maris Kadiri. Pagsisisihan mong ginawa mo sa ex-girlfriend mo, mark my word, darating ka sa point na hihiling ka na mabalik para matama ang kagaguhan mo. Kadiri, walang nagsasaksid sa pananakit ng ibang tao. Mabubulok kayo sa impyerno ni Maris. Wala pa nga kayong napatunayan, Kadiri kayo. This is why never nagustuhan ko tong lalaking to. Mukhang tululaway. Bagay kayo ni Maris, Kadiri. Bakit need mo i-comfort ang ibang babae? Sumikat ka lang, iniwan mo na yung taong sumuporta sa iyo ng
nung hindi ka pa kilala? How is comforting other women while having a girlfriend your responsibility? Nakalimutan mo yung utos ni Maris na mag-lead. Wala pang statement si Maris, baka tulog yun. Kaka-touch myself. May the same courtesy you afforded for your ex be given to you, and Maris are 10,000-fold stronger. In short, makarmasan na kayo kakatinyo. Michael, tawag ni Jam kay Anthony. Nagkaraoke daw kayo ni Maris sa bahay niya. Anong brand nagkaraoke gamit nyo? Tigil mo na yan. Ako na lang ang sirain mo. Habang sa kabilang balita naman, Vice ganda, may pahaging sa issue ni na Anthony Jennings at Maris Lacal. Maging ang unkabogable star na si Vice ganda ay tila updated sa mga showbiz chika na may kaugnayan sa trending issue ngayon sa pagitan ni na Maris Lacal at Anthony Jennings sa episode ng It's Showtime. Bago ang simula ng kanilang segment na And the Breadwinner Is, ay binati muna nila ang Madlang People. Madlang People, so ano na nga? Ano ang plano nyo sa darating na Pasko? Magplano na kayo para sa Pasko, hindi yung basa kayo ng basa sa mga ganap sa Twitter. Oh my God! Tanong pa ni Vice sa audience. Dagdag pa ni Vice, magplano kayo sa Pasko, hindi yung kayo ang tumatayo, laging abang na abang mga puyat na puyat. Kilos-kilos tayo, oh. Sinagot naman siya ni Kim Chiu at tinanong kung ano ang meron sa Twitter. Hindi naman direktang binanggit ni Vice ang issue ni na Maris Lacal at Anthony Jennings, nakilala sa tambalang snow ring. Bagkus ang issue ngayon sa South Korea ang kanyang pinagtungkulan. Matatanda ang bago ang mga pasabog na screenshot ni Bas ni Jam ay inanunsyo ng South Korean President na si Yoon Suk Yeol ang emergency martial law at sa kanilang bansa. Hindi syempre, inaabangan natin yung mga nangyayari sa dahil syempre ang anak ko ay si Ryan Bang. Sagot pa ni Vice, mas aligaga ako sa kanya ha. We're very happy that Ryan's mom and dad are both safe. Pagpapatuloy niya pa anyway, magkasama sa 2024 Metro Manila Film Festival entry na And the Breadwinner Is na ipapalabas sa araw ng Kapaskuhan. At habang sa kabilang balita naman, Carlo iwas na sa mga babae. May asawa na ako, kaya may boundaries na. Wala naman daw masyadong pagbabago kay Carlo Aquino. Mula na magpakasal ay magsama sila ni Charlie Dizon sa isang bubong. Sabi ng kapamilya actor at singer, may mga konting adjustment pero hindi naman masasabi major dahil matagal-tagal na rin naman silang magkakilala. Hindi rin naman daw siya masyadong iba sa noong hindi pa kami kasal. Ano lang talaga, dapat makonscious ka lang sa kung ano ang nararamdaman ng partner mo. Ganon din naman kapag hindi kayo mag-asawa. Iba lang yung kung ano ka ngayon. Siguro attention to details. Basta mas binibigyan ko ng importansya yung mga ginagawa ko for her. Pahayag pa ni Carlo na bibida sa Metro Manila Film Festival sa 2024 entry na Hold Me Close. Patuloy pa niya, siguro yung partner mo na yung palaging iniisip mo. Minsan kapag pagod na pagod ako sa taping, siya lang talaga. Tatawag ako. Love, pagod na ako. Okay lang yan. Ano? Ang tagal mo nang ginagawa yan. Totoo naman. Tapos pinapatawa niya ako. Masaya naman ako kapag narinig ko yung tawa niya. Say pa ni Carlos sa interview.